guys! Welcome back to my channel. So this is Mira again. I hope na you're safe and healthy today as you've watched this video. So ayun guys, meron tayong bagong vlog. And pag-uusapan natin, this is all about breastfeeding. My breastfeeding journey with my twins. Konting background lang guys kasi ang dami ko ring nare-receive na mga question din talaga about sa breastfeed ng kambal. Possible ba to? Mahirap ba to? Marami ako naririnig na one baby nga lang, hirap na, wala daw milk or something like that. So, ito naman yung side of my story being a twin mom. As a first time mom talaga, especially. I can say na first time mom talaga ako, and then nagkataon pa and I'm so blessed to have a twin. So, I have a twin boy, sorry. So, ngayon, they are almost 5, magpa 5 years old na sila next month. So, mga anak na ako, wala pa ring milk or something sa akin. So, medyo na-pressure na. Hanggang sa the day na mga anak na ako, eto na, nanganak na ako. Dahil nga twins sila, and then mai-share ko lang din, nag-CS kami or cesarean section. Pero before that talaga, may check-up ako. Ang sabi, for the normal delivery kasi nakapwesto naman ng maayos. So, what happened, hindi naman nagpa-progress. So, kailangan i-emergency CS talaga. So, napunta sa CS. So, ito, that day na gave birth na ako. Hanggang sa lumabas na nga yung kambal na pag-decided done after 10 or 8 hours of labor, wala talaga. So, sabi ng OB, okay, kailangan na nating i-CS. Ayun na. Ang nangyari naman kasi, sakto sa buwan ang kambal, kompleto kami sa check-up, vitamins and all that. Wala namang problema sa kanila. It's just that, nung lumabas na sila, na-discover nung pediatrician na yung isa nga, si Zion muna, sobrang bilis ng tibok ng puso niya. So, kailangan siyang i-ECG or i-check up at kung bakit sobrang bilis talaga ng puso niya. Hindi ko sila nakasama after silang lumabas. Grabe nilang hinila sa akin dyan. So, hindi ko sila nakasama. And then, second naman, si Zach naman, nagkaroon naman siya ng infection sa dugo. But luckily naman, thank you Lord, okay naman sila. So, 2 days ko sila bagong nakasama. Napunta sila sa akin. So, 2 days. So, imagine 2 days, after kong mga anak, walang naglalatch. Pero naramdaman ko siya na medyo masakit na kasi parang may milk naman na ayaw lumabas nga dahil walang naglalatch na baby. So, 2 days, ang unang napunta sa akin si Zach kasi siya yung may infection sa dugo. So, naanuhan naman na siya ng mga antibiotic na kailangan. So, okay siya, binaba siya from Nico, pinunta na siya sa akin. And then, yung baby, si Zach, hindi pa siya marunong mag-latch. So, nahirapan siya, umiiyak siya. Hanggang sa si mama, yung kasama ko kasi nung anak ako, frustrated na rin si mama kasi nga umiiyak yung bata, walang madede. Ito, nakakatuwa. Pero hindi naman niya ginawa. May share ko lang. Kasi meron ako iniinom na vitamins. Yung milk, alam niyo yun, di ba? Yung Anmum. Dala-dala ko pa rin yun dun sa mga gamit na dinala ko sa hospital. Dahil sobrang frustrated ni mama, gusto ba naman gawin painumin yung bata nung Anmum na milk kasi naaawa siya. So hanggang sa natuto na lang siya. Then, mga ilang oras na lumipas pagkabigay kay Zach Eldrick, binigay naman si Zion. Ang nakakatawa kasi si Zion, okay naman na siya noon din, kaya binaba na rin siya, pinunta sa akin. Ang nakakatawa kasi si Zion, marunong na talaga siya mag-latch. Nga, yung mga bata kapag mga newborn pa na hanggang 2 to 3 months ata, yun sa pagkakaalala ko, hindi pa sila yung dede ng dede. Ginagawa nila is, tulog lang sila ng tulog. Kasi talaga sobrang sakit talaga, as in literal na masakit. Kaya wala akong breast pump dahil nga nasa bahay lang naman ako noon. So, dede lang talaga yung namin. Kaya ginagawa ko talaga, pinipiga ko siya as in talagang literal na sobrang sakit. Pero, thank you Lord. Sobrang thank you Lord din sa asawa ko dahil napaka-supportive niya. So, ngayon, magpa 5 years na sila. I can proudly say na, yes, it is possible na mag-breastfeed ng multiples. Yan, nangyari sa amin. So, I could testify na po pwede talaga kung gugustuhin, kakayanin, walang imposible. And siguro, I can say na rin na swerte rin ako or blessed rather
Kasi sa situation namin, actually I could say din naman, mai-share ko lang sa inyo, nag-work ako, 2 years old na yung kambal. Ngayon yung work ko pa dahil nga nasa BPO industry ako, gabi talaga ako pumapasok. Pero dahil nga yung kambal, isanay sa aking mag-latch. Kapag pumapasok ako sa gabi, so let's say pumapasok ako ng 8 ng gabi or 11, sorry, 11 p.m. So mag-out ako niya ng 8 a.m. in the morning. So mangyayari niyan pagdating ko sa kanilang sila magla-latch. Sabi ko nga bilhan kaya natin ng milk para kawawa naman yung mga bata, wala silang madede or something kapag wala ako. Pero hindi talaga, hindi, kasi parang hindi ko alam kung may pinagkaiba sa lasa o ayaw nila talaga at saka hindi sila sanay sa bote. So, nasayang lang din, hindi nagamit. Kaya sabi ko na lang sa asawa ko. Tsaka dun sa lolo nila na nagbabantay kapag pumapasok. Na lang po, pakainin na lang po sila natin ng solids kapag or bigyan na lang ng mga snacks kapag wala ako para lang naman. Bagay, paggabi lang din naman patutulog naman din sila paggabi. So pag umaga, magbe-breakfast na lang sila, ganyan. And hanggang sa, umayo ng pagkakataon para sa akin. Although, meron sa ating mga ngayon na mga nakaka-experience na hindi maganda dahil nga sa pandemic. Pero sa amin, naging maganda dahil, pagkatapos naman nun, nagka-pandemic, so nasa bahay na ako. So, pwede ko pa rin silang ma-breastfeed while nasa bahay ako. So, ayun. Hanggang sa, nauwi na kami ng probinsya dahil nga, kumbaga, ang toxic, I would say toxic ba? Parang hindi na healthy sa Manila dahil nga sa nangyayari, hindi kami makalabas, yung mga bata, lumalaki na. Umiikot lang kami sa loob ng isang kwarto. So, we've decided na mag-move na dito sa hanggang sa, ayan nga, moving forward or fast, forward na lang natin. So, itong July, nakita ko, kasi pina-follow ko na yung Facebook group ng municipality dito sa Bulacan dahil dito na kami for good. So, nakita ko yung meron silang isang post na parang breastfeeding photo contest nga daw. So, mag-email or ganyan-ganyan. So, ilalagay ko mamaya dito yung screenshot nung email ko sa kanila kasi parang papakilala ka syempre, parang maggagawa ka ng essay about your breastfeeding journey. So, ayun, luckily after a month, or hindi naman siguro a month, actually, wala pang update. So, sabi ko, baka hindi na kami nasa dito. Syempre naman, sa laki rin naman ng Bulacan, San Ildefonso, Bulacan specifically. So, ang dami rin namang mga moms dyan na nagbe-breastfeed. So, kami ko, siguro, wala na to. But for me, sumali ako doon kasi, parang naman ma-share ko din naman na hindi talaga imposible. As in, hindi kami nag-formula milk, wala kaming ganyan, nag-breastfeed lang talaga kami. And I would say, ang healthy ng kambal, awa ng Lord, ng Panginoon, we never kaming nagpunta ng hospital. Syempre, ng mga bata, natural naman na magka-ubo-sipon, diba? Pero hindi lumalala. As in, simula nung pinanganak sila, kaya talagang, I would say, talaga napakalaki ko and napaka-blessed ko para ma-breastfeed ang aking kambal. And ngayon, napaka-healthy at makukulit na silang mga bata dahil mga toddlers. Pero, yung lahat ng hirap ng pag-breastfeed, ng puyat, nung maghawa ka ng dalawang bata, kaya laki na ng braso ko, di ba? Diyos ko, I've gained so much weight talaga, as in. Sobra, dahil, alam mo na, pag mag-breastfeed ka, hindi na lang kain talaga ang, ang kalabasan yan. Lamon na yan, te. So, kaya ito na yung result. But, yeah. Ang importante naman yan, bilang mga magulang, tayo, lalo-lalo mga nanay, ang lagi nating wish is that maging healthy at maging maayos ang mga bata. So, yun lang naman yun It's either breastfeeding ka man or hindi man, formula milk or whatever. But, ang alam ko, tayo mga mami, especially us mommies, wish lang natin maging healthy lang yung mga bata, di ba? May bigay natin yung mga gusto nila. Yun, wala tayong dapat pagtalunan doon. It's just that this is my story. And I would share with you na pwede talaga. Walang imposible. Just trust in yourself. Mahirap sa simula. As in, lalo ako, first time mom din. Sobrang hirap, puyat.
talaga, as in. Pero, alam mo, ang bilis ng panahon eh. Ay, sabi ko nga eh, parang yung mga hirap nun, parang sabi ko, makakaalis ba ako sa ganitong sitwasyon? Siguro hirap sa sumasakit yung breast mo, nagsusore breast ka talaga kasi napupuno. And yung puyat, ang puyat naman kasi, alam mo na yan, yung mga baby, di ko alam, night shift sila eh, di ba? Alam mo yung, gigising talaga sila ng mga alauna ng madaling araw, alas 2, kaya nga, naalala ko yung mga Facebook memories noon na 1 a.m. nagkakape ako, kumakain ako, nakikinig ako ng Twerk It Like Miley para lang magising ako para makita ko rin yung mga bata. 'Di ba? Tsaka kailangan ko pa silang alalayang magdede kasi nga mga maliliit pa sila. Hindi kagaya nung mga 5 months pataas, yung mga 6 months pataas, yung marunong na silang gumapang, kaya na nilang pumunta na lang dito para mag-latch, 'di ba? So, yan. Ipapakita ko rin pala. So, yun. Basta, napagtagumpayan namin yun. Napagtagumpayan namin yun. Kaya, thank you so much, Lord God. Thank you sa asawa ko. Sa mga sumusuporta din sa aming breastfeeding journey. Sa mama ko, sa mga kapatid ko na nakatulong pa rin mag-alaga sa kambal. Tapos, ayan. So, ayan. Isi-share ko lang sa inyo kung ano yung na-receive namin nung nanalo kami sa breastfeeding photo contest. So, yan, binigyan nila kami noon as, di ko na maalala exactly, pero titingnan ko yung date. So, na-award siya noong August 6, 2021. So, parang recently lang yan. So, ito. So, nagbigay sila ng Certificate of Recognition. So, yan. Syempre, yung name given niya ng August 6 of 2021. So, yan, ang aming mayor, si Honorable Paula Carla Galvestan. Thank you so much po. And yung nag-assist po sa amin, yung nag-picture, pumunta dito sa bahay para picturean kami. Tapos mag-insert na lang ako ng mga ilang pictures dun sa kuha nila. And ang ganda, nakakatuwa. I'm so happy. Salamat po sa inyo. Ayan, so yan. Ito, syempre, certificate, binigay. Thank you. And then, binigyan din nila kami ng 2 portrait, guys. So, sobrang saya ko ito. Talagang, pag na fully furnished na yung bahay, furnished na namin yung bahay, didikit ko talaga to. Remembrance, grabe. Alam mo tayong mga mommies, diba? Picture na natin yung mga bata. Yung kahit isang magandang picture lang, family kayo, o yung mga bata, sobrang happy na natin, diba? Aminin. So, yan. Ito, papakita ko yung 2 portrait na binigay nila along dun sa certificate. So, this one. At saka may binigay pa silang USB, nakakasama yung mga behind the scene photos ba yun. Basta yung mga photos na, kasi pinapili nila ako ng 2 para daw dun sa ipo-portrait. So, ito yung una kong pinili. Kasi ang cute niya. Ayan. Diba? And then, second one is yung breastfeeding or photo namin na nakalatch yung kambal. So, ayan. So, mommy, and then, ano ba? Kita nyo ba? Yan, yung 2 batang bait. Ayan. I'm so happy. Thank you. Thank you so much po sa award na to. I'm so happy. And then, syempre, binigyan din nila kami ng consolation prize. So, binigyan na kami ng malaking cheque na ganyan. Saan ba ito napapa-in cash, guys? Baka may alam kayo. Char lang. So, yan. Binigyan nila kami ng consolation prize, no? 2,000 pesos. So, yan. Thank you so much po. So, ayan lang, guys. Yan lang yung ma-share ko sa inyo about breastfeeding. But kung first time mom ka, ngayon napanood mo to, nagpapadede ka, or hindi, kung newborn man yan, or kung ilang years old man yan baby mo, kudos. Kudos to you. Congrats. Kasi napakagaling mo. Alam ko ikaw, mami, ang iisip mo lang is mapabuti, mabigay yung best sa anak mo, sa mga anak natin, sa pamilya natin. Kaya, dapat talaga sinasaluduhan natin lagi ang mga mami, ako, ikaw, ang mga nanay natin, lola, tita, lola, lahat na. So, we should be forever grateful sa ating mga magulang. And we are so blessed naman na magkaroon ng mga anak na mababait, mga cute na nagbibigay sa atin ng saya. Although yung mga toddlers, especially sa akin toddlers, medyo makukulit na, di ba? Kasi nag-express na sila ng feelings. Pero, mami, cherish the moment. Cherish natin lahat ng moments. Kasi, yung newborn, parang
ganun lang oh, parang kahapon lang, ay, ang laki na ng mga anak ko, di ba? So, enjoy lang natin every phase. Oo, mahirap. Mahirap, nakaka-stress lahat. Pero, believe me, malalagpasan mo yan.